Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie, tungkol sa malupit na paghihiganti ng isang tao, matapos magpakamatay ang babaeng itinuring niya na kanyang sariling ina, dahil sa nalimas ng mga online scammers ang lahat ng laman ng kanyang savings account. May isang lalaki na gumagawa ng homemade honey. Siya ay si Adam Clay. Si Adam ay isang dating special agent sa isang organisasyon na tinatawag na The Beekeeper. Ang Beekeeper ay isang secret agency na nilikha ng gobyerno. Ito ay may tungkuling lutasin ang mga kaso sa labas ng law enforcement. Si Adam ang pinakamahusay na agent habang nagtatrabaho pa sa The Beekeeper, ngunit nagpasya si Adam na magretiro ng maaga, at maging isang tunay na beekeeper at gumagawa ng homemade honey. Isang umaga ay lumabas si Adam sa kanyang farm warehouse, at nakasalubong ang isang babaeng nagngangalang Mrs. Parker. Nagrerenta si Adam sa warehouse na pagmamay-ari ni Mrs. Parker, kung saan niya pinoproseso ang honey. Samantala, si Mrs. Parker naman ay chairman ng isang charity donation para sa mga batang mahihirap. Nagpasalamat si Adam kay Mrs. Parker, dahil sa pagpayag sa kanya na rentahan ang kanyang warehouse. Mukhang mahal na mahal ni Adam si Mrs. Parker at itinuring niya ito bilang kanyang ina. Ilang sandali matapos bumalik ni Mrs. Parker sa kanyang bahay, nagtatrabaho siya sa kanyang laptop. Sa kasamaang palad ay naapektuhan ng virus ang kanyang laptop, at pagkatapos ay may lumabas na warning para kay Mrs. Parker na tawagan ang numero sa notification. Dahil sa panic, nagpasya si Mrs. Parker na tawagan ang nasabing numero. Makalipas ang ilang segundo, ang telepono ni Mrs. Parker ay naging konektado na sa isang antivirus company. Tinanong ni Mrs. Parker kung bakit nagkaroon ng virus ang kanyang laptop, kahit na mayroon siyang antivirus subscription upang protektahan ito. Nang marinig ang impormasyong iyon, humingi ng paumanhin ang manager ng antivirus company na nagngangalang Garnet kay Mrs. Parker, at sinabing nagkaroon ng problema ang system, kung kaya ay sinabi ni Garnet na babayaran niya si Mrs. Parker dahil sa permanenteng madidelete ang mga files nito. Sinabi ni Garnet na bibigyan niya si Mrs. Parker ng pera bilang tanda ng paghingi ng tawad, pagkatapos ay hiningi ni Garnet ang account number ni Mrs. Parker dahil ililipat niya ang pera. Ibinigay naman ng inosenteng si Mrs. Parker ang kanyang account number, at agad na inilagay ni Garnet ang $50,000 sa account. Ilang sandali pa, tumawag si Garnet kay Mrs. Parker sa pangalawang pagkakataon. Sinabi niya kay Mrs. Parker na sobra ang nailipat niyang pera na dapat ay $500 lamang, kung kaya hiniling ni Garnet kay Mrs. Parker na ipadala ang sobrang pera. Naawa si Mrs. Parker kay Garnet kaya binuksan niya ang kanyang savings account gamit ang laptop, upang ilipat ang sobrang naipadala na pera mula kay Garnet, ngunit nang ipasok ni Mrs. Parker ang kanyang password, ay agad na nawala ang lahat ng pera sa kanyang savings na nagkakahalaga ng $2 million. Nang makitang nawala ang pera sa isang iglap, nalungkot si Mrs. Parker dahil hindi kanya ang pera, kundi pag-aari ito ng charity. Sa kabilang banda, ipinagdiwang ni Garnet at ng kanyang mga tauhan ang tagumpay sa kanilang opisina, dahil sa nagawa nilang kunin ang $2 million sa account ni Mrs. Parker. Lumabas na si Garnet ay isang online scammer sa ilalim ng pagkukunwaring isang antivirus company. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Adam na pinoproseso ang paggawa ng pure honey. Matapos makagawa ng honey ay nagtungo siya sa bahay ni Mrs. Parker, upang ibigay ang isang garapon ng homemade honey. Nang makita ni Adam ang dilim at payapa na bahay, agad na siyang pumasok sa loob. Nabigla siya nang makita si Mrs. Parker na nakaupo sa sofa at wala ng buhay dahil nag-suicide ito. Sa gitna ng magulong sitwasyon, tinutukan naman si Adam ng baril sa likod ng isang babae. Ang babae ay anak ni Mrs. Parker na nagngangalang Verona. Napag-alaman na nagtatrabaho si Verona bilang miyembro ng FBI, kaya nang makita niya si Adam na pumasok sa bahay ng kanyang ina ay itinuring niya ito na siyang pumatay kay Mrs. Parker. Agad namang inaresto ni Verona si Adam. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang mga pulis at ang FBI sa bahay ni Mrs. Parker, upang eproseso ang pinangyarihan ng krimen. Automatic na pinaghinalaan si Adam na suspect sa pagkamatay ni Mrs. Parker, dahil si Adam lang ang tao na nakapasok sa bahay. Ilang sandali pa ay tiningnan ni Verona ang laptop ng kanyang ina. Napagtanto ni Verona na na-scam ang kanyang ina ng milyon-milyong dolyar. Sa huli ay nalaman niya na nagpakamatay ang kanyang ina, dahil lahat ng kanyang savings ay nakuha ng mga scammer. Napatunayang hindi nagkasala si Adam sa pagkamatay ni Mrs. Parker,
kaya nakalaya siya at nagpas siyang bumalik sa kanyang beekeeping warehouse. Ilang sandali mula nang dumating si Adam sa warehouse ay dumating din si Verona. Humingi si Verona ng tawad kay Adam dahil sa pagbibintang sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Adam ang tungkol sa problema na naging sanhi ng pagpapakamatay ng kanyang ina. Malungkot na sinabi ni Verona na niloko ang kanyang ina ng isang kumpanya na nasa ilalim ng pagkukunwaring isang antivirus company. Sinabi rin ni Verona na lumabas na matagal ng target ang antivirus company ng FBI, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa sila makakilos dahil hindi sila binibigyan ng pahintulot ng direktor ng FBI. Sa narinig na paliwanag ni Verona, tahimik na lang si Adam at nagsorry para sa pagkamatay ni Mrs. Parker. Pagkatapos noon ay nakipag-ugnayan si Adam sa dati niyang katrabaho sa beekeeper. Humingi siya ng tulong upang malaman ang antivirus company sa syudad. Walang abiso mula kay Verona o ng sinuman, balak ni Adam na patayin ang mga taong naging sanhi ng pagkamatay ni Mrs. Parker. Pinili ni Adam na gawin ito dahil itinuring niya si Mrs. Parker na parang sarili niyang ina. Hindi nagtagal at nahanap ng katrabaho ni Adam ang address ng antivirus company na nanlinlang kay Mrs. Parker, at sinabi niya kay Adam ang tungkol dito. Sa araw ding iyon ay dumiretso si Adam sa lokasyon ng antivirus company na may dalang gasolina. Noong una ay hinarap ni Adam ang dalawang gwardya, ngunit madaling naparalisa ni Adam ang mga ito. Pagkatapos ay casual na pumasok si Adam sa antivirus company at binugbog ang isa sa mga empleyado, sa kabinalaan silang lahat na tigilan na ang panloloko sa tao. Habang binubuhos ni Adam ang gasolina ay sinabihan niya ang lahat na umalis kung ayaw nilang mamatay. Napansin ni Adam si Garnet, ang manager ng kumpanya, at dumating din ang ilan sa kanyang mga bodyguards. Sinubukan ni Garnet na hilingin kay Adam na huminto na sa pagbuhos ng gasolina, gayunpaman, brutal na binugbog ni Adam ang kanyang mga bodyguards. Matapos bugbugin ang mga bodyguards, sinabihan ni Adam si Garnet na umalis sa kumpanya kung gusto pa nitong mabuhay. Bukod sa pagbuhos ng gasolina ay naglagay din si Adam ng ilang bomba sa gusali na konektado sa linya ng telepono, kung kaya nang makalabas si Adam sa gusali at may tumawag na susunod na sanang magiging kanilang biktima, ay doon na nangyari ang pagsabog. Sa kabilang banda, may isang lalaki na siyang may-ari ng antivirus company na nagngangalang Derek. Sa mga oras na iyon ay nakatanggap si Derek ng balita mula kay Garnet tungkol sa kanyang kumpanya, na sinunog ng isang lalaki na nagsasabing siya ay isang beekeeper. Pagkarinig ng masamang balita ay nakaramdam ng galit at sama ng loob si Derek, kaya inutusan niya si Garnet na mag-hire ng hitman para tapusin ang beekeeper na si Adam. Kinabukasan ay inalagaan ni Adam ang kanyang mga bubuyog. Nang umalis si Adam at iniwan ang mga bubuyog, ay dumating si Garnet kasama ang mga hitman na kanyang inupahan. Sinira nila ang tirahan ng mga bubuyog sa pamamagitan ng pagbabaril ng mga ito ng ilang beses, pagkatapos ay sinundan nila ang sasakyan ni Adam hanggang sa marating nila ang warehouse. Tingid sa kanilang kaalaman ay alam ni Adam na sinundan siya ng mga ito. Pagdating ni Adam sa warehouse ay agad siyang naghanda para labanan ang mga hitman na dala ni Garnet. Inatake nila si Adam ng daan-daang putok, ngunit madaling nagawa ni Adam na talunin silang lahat. Walang armas si Adam ngunit sinalakay niya ang kalaban hanggang sa sila ay matalo. Pagkatapos noon ay nagpa siya si Adam na pahirapan si Garnet sa halip na patayin siya. Pinutol ni Adam ang mga daliri ni Garnet at iniwan siya sa warehouse. Sa kabilang banda, si Verona na nagtatrabaho ay nakakuha ng balita na nasunog ang warehouse ng kanyang ina. Pagkarinig ng balitang ito ay agad na sumugod si Verona sa lugar. Pagdating niya doon ay nakita niya ang ilang sunog na katawan ng hitman. Bukod pa rito, nakakita sila ng ID card na pagmamay-ari ni Garnet na manager ng antivirus company. Pagkakita sa ebidensyang ito ay napagpasyahan ni Verona na sinunog ni Garnet at ng kanyang mga tauhan ang warehouse ng kanyang ina. Ngunit kalaunan ay napagtanto ni Verona na si Adam lang ang nasa bodega, kaya naisip ni Verona na ang insidente ay konektado kay Adam. Balik kay Garnet, nakuha nitong makatakas sa warehouse at nagmaneho ng sasakyan sa kahabaan ng kalsada. Nang maramdaman ni Garnet na ligtas ang sitwasyon ay direktang nakipag-ugnayan siya kay Derek. Sinabi ni Garnet na masyadong malakas si Adam para talunin nila. Malungkot din niyang ibinalita na pinatay ni Adam ang mga hitman na kinuha niya. Dagdag pa niya na nawala pa ang ilan ng kanyang mga daliri, dahil sa pag-torture sa kanya ni Adam. Agad namang nagalit si Derek sa narinig na kwento mula kay Garnet.
Sinabi niya kay Garnet na alamin ang tunay na pagkatao ni Adam. Bago pa man makasagot si Garnet, nakalapit na sa kanya si Adam at pinakawalan siya ng suntok. Palihim pala na sinundan ni Adam ang sasakyan ni Garnet. Tinali ni Adam ang katawan ni Garnet at ikinabit sa kanyang kotse. Pinaandar ni Adam ang sasakyan nang hindi ito pumasok sa loob. Sinadya niya itong gawin dahil gusto niyang patayin si Garnet sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa dagat. Malinaw na narinig ni Derek ang buong pangyayari sa pamamagitan ng teleponong nakakonekta pa rin. Pagkatapos ay sinabi ni Adam kay Derek na siya na ang susunod niyang target. Samantala, si Verona ay naghahanap ng data na makakapagsabi kung sino talaga si Adam. Gayunpaman sa paghahanap ng napakatagal, ay wala siyang makitang impormasyon ukol dito. Ilang sandali pa ay nalaman ni Verona na natagpuan ng FBI ang katawan ni Garnet, na nakatali sa kotse ni Adam. Pagkarinig ng balita mula sa kanyang kasamahan, kumbinsido si Verona na ang lahat ng nangyayaring patayan ay konektado kay Adam. Lumipat ang eksena kay Derek na balisa, at ikinwento sa ama ang nangyari sa kanyang antivirus company. Natuklasan na ang ama ni Derek ay ang chief director ng FBI. Ito ang nagpapapigil sa FBI na gumawa ng aksyon laban sa kumpanya ni Derek. Bukod sa kanyang ama na isang napakamaimpluwensya na tao sa FBI, nakakuha din si Derek ng isang tagapagtanggol, ang kanyang ina na kamakailan lamang ay nahalal na presidente ng Amerika. Malinaw na ang mga maimpluwensyang magulang ni Derek ang dahilan kung kaya ay hindi siya masupil ng batas, at nagagawa niya ang lahat ng kanyang gustong gawin. Ilang sandali pa ay nakipag-ugnayan ang ina ni Derek o si President Danforth sa ama ni Derek. Nagtanong siya tungkol sa mga problema ng kanyang anak. Ipinaliwanag ng ama ni Derek na nagkaroon ng problema ang kanilang anak, dahil may isang beekeeper na nagngangalang Adam Clay na tumutugis kay Derek. Nang marinig iyon, hiniling ng ina ni Derek sa kanyang asawa na magbigay ng napakalakas na proteksyon para sa kanilang anak. Sa kapangyarihan na taglay ng ama ni Derek, nakipag-ugnayan siya sa chief agent ng beekeeper na nagngangalang Janet, at tinanong ang tungkol kay Adam Clay. Sumagot siya na kilala niya si Adam, ngunit alam niyang retirado na ito. Pagkarinig na si Adam ay nagretiro na, inutusan ng ama ni Derek ang beekeeper's chief agent, na pakilusin ang lahat ng mga ahente ng beekeeper, upang patayin si Adam. Aniya, ang utos ay direktang ibinigay ng Pangulo, ang ina ni Derek. Sa huli ay pinakilos ng beekeeper's chief agent ang kanyang mga miyembro, upang tugisin si Adam. Kinagabihan, habang nagre-refill si Adam ng gas sa isang gasoline station, ay bigla siyang inatake ng isa sa mga babaeng ahente ng beekeeper, ngunit mabilis na nilabanan ni Adam ang babae. Medyo matagal ang labanan nilang dalawa, buti na lang at nagawang talunin ni Adam ang babae sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya ng buhay, pagkatapos ay umalis si Adam sa gasolinahan na nasusunog. Ilang sandali pa, tumawag si Janet sa chief director ng FBI. Sinabi nitong buhay pa si Adam, at napatay nito ang ipinadala nilang ahente ng beekeeper. Hiniling naman ng ama ni Derek kay Janet na ipadala ang pinakamahusay na ahente ng beekeeper, para mapatay na si Adam. Gayunpaman, sinabi ni Janet na wala nang iba pang miyembro ng beekeeper ang gustong makipaglaban kay Adam, dahil sa pakiramdam nila ay hindi nila mapapantayan ang husay ni Adam sa pakikipaglaban. Nang marinig ang paliwanag mula kay Janet, nagpa siya ang ama ni Derek na kumuha na lamang ng mga mersenaryo. Pumunta ang ama ni Derek sa grupo ng mga mersenaryo na kinuha niya. Bago sila pinaalis, ipinaliwanag ng ama ni Derek na si Adam Clay ay dating miyembro ng The Beekeeper, kaya kailangan nilang mag-ingat sa pagpatay dito. Matapos iyon, ay agad hinanap ng mga mersenaryo ang kinaroroonan ni Adam, dahil inisip nila na ang mga kakayahan ni Adam ay hindi hihigit sa kanila. Samantala, pumunta si Adam sa tirahan ng ahente ng beekeeper na umatake sa kanya sa gasolinahan. Agad na pumasok si Adam gamit ang pinutol niya na daliri ng babae, binuksan ang computer nito, at sinubukan niyang hanapin ang kinaroroonan ni Derek pati na rin ng ama nito. Hindi nagtagal ay nahanap ni Adam ang kinaroroonan ni Derek. Matapos mahanap ang lokasyon ni Derek ay binalak ni Adam na puntahan si Derek at ang kanyang ama, sa kunyaring trading company na pagmamay-ari ni Derek, ngunit ito pala ay isang online fraud business na nang-i-scam ng pera sa mga tao. Sa labas ng gusali ay maraming miyembro ng FBI na nagbabantay kay Derek sa utos ng kanyang ama. Hindi nagtagal ay dumating si Adam at hinanap si Derek at ang kanyang ama, dahil nakalagay sa computer na nasa loob ng nasabing building ang mga ito.
Noong una ay binugbog ni Adam ang mga gwardya sa labas, sa pamamagitan ng kanyang pambihirang galing sa martial arts. Dahil dito, madaling natalo ni Adam ang mga ahente ng FBI na nakabantay. Nang natalo niya ang mga ahente ng FBI, pumasok si Adam sa gusali at umakyat sa itaas upang harapin si Derek at ang ama nito. Marami pa ring mersenaryo at ahente ng FBI ang nasa loob ng gusali, kaya nagkaroon pa rin ng matinding away sa pagitan ni Adam at ng mga inupahang mersenaryo, at gayon din ang mga ahente ng FBI. Noong una ay medyo dihado si Adam dahil mag-isa lang siya, habang marami siyang kalaban, ngunit sa magandang taktika ay nagawang talunin ni Adam ang lahat. Pagkatapos ay agad na nakaharap ni Adam ang manager ng trading business. Tinanong ni Adam ang tungkol sa kinaroroonan ni Derek at pati ng ama nito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sinagot ng manager ang kanyang mga tanong, kung kaya ay napilitan si Adam na pahirapan ang lalaki para ibigay lamang ang hinihinging impormasyon. Matapos pahirapan ang lalaki ng ilang sandali, ay sinabi niya rin sa wakas kay Adam na si Derek at ang ama nito, ay nasa bahay ng kanyang ina na siyang bagong presidente. Kasabay nito, biglang dumating si Verona kasama ang ibang FBI agents para arestuhin si Adam, buti na lang at alam ni Adam ang pagdating ni Verona, kaya nagawa niyang tumakas sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, si Derek at ang kanyang ama ay nasa bahay ng presidente, at nabalitaan niya na ang lahat ng mga mersenaryo na kanyang kinuha ay natalo ni Adam. Nang malaman ito, sinabihan niya ang anak na wag umalis at pumunta kung saan-saan. Inutusan din niya ang lahat ng natitirang miyembro ng FBI na protektahan si Derek. Lumipat ang eksena kay Verona na nakikipagpulong sa Deputy Director ng FBI. Sa meeting, sinabi ni Verona na si Adam ang dahilan ng kaguluhan nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, pumanig si Verona kay Adam, dahil pinatay ni Adam ang mga taong naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina na si Mrs. Parker. Nalaman din ni Verona na ang online fraud company ay pagmamay-ari ni Derek, na anak ng presidente ng Amerika at ng chief director ng FBI. Samantala ang ama ni Derek ay kumuha ng ilang mersenaryo, para protektahan ang anak, kahit na sa labas ng bahay ay may mga nagbabantay na mga miyembro ng FBI. Nangangamba pa rin siya, dahil sa alam niya kung gaano kagaling makipag-away ni Adam. Samantala, sinubukan ni Adam na pasukin ang bahay ng presidente. Pumailalim siya sa isa sa mga sasakyan ng gwardya, at nagbalat kayo bilang isang ahente ng FBI, upang makapasok sa bahay. Pagkatapos ay naglagay si Adam ng ilang bomba sa labas ng bahay ng presidente at sa mga sasakyan, at nagpalit siya ng suot mula sa uniforme ng FBI sa isang suit sa isang sulok. Sa kabilang banda, makikitang pinapagalitan ng presidente si Derek, dahil ngayon lang niya nalaman na matagal na palang isang scammer ang kanyang anak. Labis na kahihiyan ang naramdaman ng ina ni Derek, dahil kapag nalaman ito ng publiko, tiyak na masisira ang kanyang reputasyon bilang presidente. Subalit sumagot si Derek na matagal na niyang ginagawa ang negosyong ito, maging ang gastos sa kampanya para maging presidente ang kanyang ina, ay galing din sa pera ng panloloko. Balik kay Adam, nakapasok na siya sa bahay ng presidente. Bukod sa kanya ay nandoon din si Verona at iba pang miyembro ng FBI. Aksidenteng nakita ni Verona si Adam at nag-aalala siya na biglang atakihin ni Adam ang presidente, kaya pinakilos ni Verona ang FBI team para arestuhin si Adam. Nagdulot ito ng mahabang hulihan at away sa pagitan ni Adam, ng FBI team, pati na ng mga mersenaryo. Sa huli ay na-corner si Adam ng FBI at mga mersenaryo. Sumenyas ang ama ni Derek sa kanyang koponan na agad nang tapusin si Adam, ngunit biglang pinasabog ni Adam ang mga bomba na kanina ay kanyang nilagay sa mga sasakyan, dahilan sa pagsabog ng mga ito. Dahil sa pagsabog, nagkaroon ng pagkakataon si Adam na tapusin lahat ng kalaban sa labas, saka siya bumalik sa loob ng bahay ng presidente. Sa loob ng bahay, muling nakaharap ni Adam ang mga gwardya. Tinamaan si Adam ng bala, ngunit mabilis din niyang natalo ang mga kalaban. Sa isang pagkakataon ay kinailangan ni Adam na harapin at labanan ang isang hitman, na nagtrabaho para sa ama ni Derek na mukhang malakas at makapangyarihan. Pagkatapos ng mahabang labanan ay nagawang talunin ni Adam ang lalaki, saka binalak na pumasok sa kwarto ng presidente para hanapin si Derek. Gayunpaman sa pintuan, ay pinigilan si Adam ng ama ni Derek, balak niyang suhulan si Adam sa kahit na anong gusto nito. Ngunit hindi natukso si Adam sa alok at mahigpit niyang pinisila ang kamay nito, dahilan upang sumigaw ito sa sakit.
Sa loob ng kwarto, sinabi ng presidente na gusto niyang ibalita sa publiko na maraming tao ang niloko ng kanyang anak, pero hindi ito matanggap ni Derek at piniling barilin ang FBI Deputy Director na si Preet. Ilang sandali pa, ay pumasok na si Adam sa kwarto at tinutukan ng baril si Derek. Na-corner si Derek at sa takot ay biglang sinunggaban ang ina, ginawang hostage, at sinabihan niyang umatras si Adam. Dumating si Verona at sinubukan niyang pigilan si Adam na patayin ang mag-ina. Hindi natinag si Adam at tinanong niya si Verona kung para kanino ito nagtatrabaho. Kung nagtatrabaho ba si Verona para sa tiwaling gobyerno, o para sa hustisya. Tinangka ni Derek na patayin ang kanyang ina, ngunit inunahan na siyang barilin ni Adam. Pagkatapos ay tumalon si Adam sa kalapit na bintana na konektado sa beach. Sa kabila ng malinaw na shot ni Verona, nagpa siya siyang huwag barilin si Adam, dahil alam niyang inosente ito at pinatay lamang niya ang mga kriminal na hindi masupil ng batas. Tumakas si Adam sa tulong ng scuba gear na itinago niya sa dalampasigan.